Audio Jungle. Gimik? Ano ba ba? Gimik? Ang IT itinuturo sa konsepto ng technological, ng arkitektura o yung pang-informasyon na binubuo ng itong pangunahing bahagi. Hardware, software, arkitektura o pang-informasyon na binubuo sa itong pangunahing bahagi. So, kapag sinabing integration, ano ang unang pumapasok sa inyong isipan? Sir, kapag ba sinabing integration, ito yung pinagsama-samang iba't ibang bahagi ng system? May point ka naman dyan, pero meron pa bang other na gusto sumagot? Anyone? Yes, Mr. Bautista. Sir, sa pagkakaalam ko po, yung integration po is, ito po yung mga pinagsama-samang sistema or yung mga element na ginagamit upang makabuo ng isang sistema. Tama ka dyan. Kapag naman sinabing system integration. Sir, Yes, Ms. Abinas. Ang system integration po ay isang proseso na kung saan ay pinagsasama-sama po natin yung mga iba't ibang bahagi ng sistema upang makabuo tayo ng isang buo at mabisang sistema. Okay. Kaya ko tinanong sa inyo ang tungkol dyan dahil meron akong ibibigay na project about dyan. At yun ang bahalang mag-research nito. So dyan papasok yung 7 building blocks of IT. Sir, ano po ba yung 7 building blocks of IT? Ang 7 building blocks of an IT ay konsepto ng teknolohika na arkitektura o pang-informasyon na binubuo ng 7 pangunahing bahagi. Ito ay ang mga sumusunod. Una, hardware, software, netware, dataware, peopleware, technoware, at ang userware. So, bali ang gagawin niyo sa project na ito ay hahanap kayo ng isang organisasyon na dapat ay makikita yung 7 building blocks of an IT. Kapag nakahanap na kayo ng isang organisasyon ay hihingi muna kayo ng permission kung pwede kayo mag-gather ng data dito. So, maliwanag ba? Sir, yes, sir. So, any other question or clarification? So, if none, that's all for today. And that's all. Guys, dito nga pala sa binigay na project ni Sir sa atin, may naisip ako na lugar. Pero doon siya sa amin, gawa ng may kakilala ako doon, tapos malapit din sa amin, parang doon na lang kaya kita sa organization na yun. Parang nga tayo non-press pag doon sa inyo yung kuning organization. Parang sa inyo lang magiging convenient yun. Kaya nga ni, Hindi galaw yung... ano nga ni makain sa boarding house? Yan, chill. Ang yaman. Wala. Ba't kasi doon pa? Kung ano na lang kaya press ay, kung dito na lang sa buwak, baka may mas malapit. Total, dito naman yung iba, dito naka-board, dito nakatira yung ibang gaon. Dito na lang siguro. Saglit.
may alam ako dito sa BAC. Yung sa DOST, parang nabanggit sa akin nung kaibigan ko yung nakaraang araw. Yun na lang kaya. Kaysa naman kayo tayo lumayok pa. Ayos lang naman sa amin. Kaya nga ni, yun na lang yung piliin nating organization. Total, malapit lang naman dito yung sa BAC. Ay halado na lang kita, payag na ako. Eh di ang ating napiling organization ay DOST na. Ay di makuha na kita nung inapagawa sa atin ni Sir na yung 7 building blocks of IT nga ni. Ayos lang, pagkasabi na yun. Sige. Okay lang. Goods. Okay, magkabigay na ako sa inyo ngayon ng outline. Ang bali ang nagawa ko title o naisip ko title ay System Integration of the Various Building Blocks of Information Technology in DOST at Buwak Municipality. So, bali may mga ginawa na ako ditong assignment nyo para naman mabilis at maayos yung proseso ng ating project. Nga pala, pakinote ninyo na ito ay atapusin natin ngayong linggo lamang. Please be guided accordingly. DOS must be done in the first day. It is up to you kung kailan nyo agawin yung or kailan kayo ga-perform nung pag-interview nyo or pag-survey nyo doon sa organization natin. Tapos, mag-send ako ng sample format sa DC natin and also informing you that the chosen department is not available every day. Kaya, maki-operate kayo at gawin nyo ang lahat para sa project natin. Okay? Sige, boss. Sige, Pres. Pag ano na lang pag-review tayo. Kailan nga pala tayo pupunta ng DOST? Hindi tayo basta-basta makakapunta doon. For sure, need natin ng permission kasi government organization yun. Di ba sabi ni AJ may kakilala siyang taga DOST? Pwede bang siya na lang yung humingi ng permission? Kung papayag siya. Uy, di ba sabi mo kahapon, pwede bang mag-volunteer ka na pumunta para humingi ng permission sa DOST? Ayos lang naman. Asama ko na lang si Pres para dalawa kami mapunta dun. Sige, sige na. Hey, Pres. Kasama lang sana ako sa iyo dun sa DOST para sana makahingi kita ng permission kung pwede sila may interview para dun sa project natin. Sige, sasama na ako. Bago tayo makapagsimula doon, ay kailangan muna natin mag-approve ng letter kay Sir para naman maging formal ang ating gagawin. Oo, nabanggit na rin yan ni Sir nung binigay niya ang gawain. Nakagawa na si Pres at kailangan na lang mapirmahan. Ano bang ginagawa natin? Magpapirma na tayo upang once na pumayag ang organization natin ay masimulan ng interview. Hinihintay lang yung printed copy. Sino pala nagpapaprint? Sina Jason at Michael. Nagpunta na sa labas ng school. Okay. Nagmotor na sila para mas mabilis. Sino na pinag-print ko? Nandiyan na sila. Tara na, please, magpapirma. Kahit atong student na lang, ayaw ko sumama. Nagtatras-tras ko. Kakayan. Hello, Corte! Parang di student. Kaya ano nga yung si Emilio, tayo na lamang Erika. Sabi dito yung DOST. Sabi nila, banda raw si Emilio. May tao kayo dun? Dito lang sila. Ano try natin magtanong? Sige. Ay, baka dito na. Dito pala eh. Good morning, sir. Magtatanong na po sana kami kung dito pwede DOS. Dito na yung... Ano nga palang gagawin nyo dito sa EOS? Hingi lang po sana kami ng permission nila para po mag-try na kami ng study. Ano yun? Ay, sige po. Salamat po. Namin tatang po. Sorry po sir, okay. Need po yung mga students na magkakandak ng study group. Pinpas mo na. Pagpasok mo sir. Hindi mo naman ang upuan mo bata. Morning din! Okay. Ano kailangan niyo? Bali po nandito po kami para humingi po ng permission po sa study po na. Tulad ba ng ano?
Like software po, hardware, netware, or dataware. Yun lang pala. O, kailan niyo sisimula yan? This week din po, ipapasa din po namin agad. Sige. Sasabihan niyo ako pag magsisimula na kayo kasi meron kaming monthly assessment dito. Kaya siguro ay mas maganda kung inform niyo muna ako para makapaghanda ba kami. No? Sige po. Pwede po ba namin makuha yung contact number? Oo, pwede. Sige na, pakiligan lang, circuit. Yung number ko, Globe ito ha. 0965 900 1405. 1405 po. Yan. Ulitin ko po, 0965 9001405. Sige, tama na. Sige po, sir. Mag-text na lang po kami kapag mapunta na kami dito. Okay, sige, no problem. Tatawagan ko muna po yung mga bata. Mga sabihin ko, available kami bukas. Hello? Hello, sir. Kung mag-i-interview kayo, available kami bukas. Okay po. Oo. Sige po. Thank you po. Sige. Okay. Guys! So, bali tumawag si sir sa akin. Tumawag siya na mag-a-interview na daw tayo. So, pagkakalaw na natin ito para makapag-simulan na tayo sa project natin. So, be ready and sige, sinahaman. Hi, good morning din sa iyo. Sige, pasok dito. Sige pa. Okay. Ako nga po pala si Cardinal. Okay. Pwede po bang magtanong? Ano pong mga klaseng hardware devices ang meron kayo dito sa facility niyo? Yun naman may mga computer naman kami dito. Nakakonekta ito dun sa isa't isa sa pamamagitan ng work group. Kasama na dito yung mga printer. Para naman kung may PC na hindi gumagana at ayaw mag-print, pwede din kami doon sa kabilang PC gumamit, di ba? Ilan naman po ang mga desktop computers ninyo dito? Tsaka po yung mga printers? Meron kaming 9 total computers at may 6 kaming printer. Ito yung nagiging form ng core o primary workstation namin. Ano pa pong mga hardware devices ang meron din? Sa security at sa operational monitoring, meron kami ditong dineploy na 6 na AHD, 2 MP yun pagkakalala ko 1080p CCTV camera. Ano naman po mga benefit nito sa facilities ninyo? Ay nako, napakalaki. Kasi itong desktop namin, ito yung aming plataforma kung saan ay kami dito gumagawa ng mga pang-araw-araw naming gawain sa opisina, no? Habang yung printer, ito yung nagko-contribute siya sa paggawa ng mga hard copies para masuporta yung documentation namin na requirements namin dito sa opisina. At yung mga camera naman, ito yung nagbibigay safety and security doon sa kabuuang workspace namin. Meron kami ditong comprehensive surveillance system. Ito talaga yung importante pag kami nasa loob, alam namin yung nasa labas. Sige po, yun lang po yung mga tanong. Ay, napakikita. Salamat po, sir. Oo, salamat din. Ay, teka, tingnan nung ano pa kayo, question. Dito na ako. Ikaw na kasi, baka mapagalitan pa ako. Ikaw na. Sino magsabi? Sige, magkaraan pa kayo. Hindi tayo matatapos dito. Itatanong ako na. Pag may sumagot ka baba, yuko. Good morning po. Good morning po. Hinahanap po namin si Sir Kim. Kami po yung unang grupo na nag-conduct na study po dito. Ipagpapatuloy po sana namin. Okay, Sir Kim, nandito na po yung mga student na nag-conduct na study. Yes, sir. Sir,
mag-pag-ulit ang sila naman. 101. Okay, dito naman na Good morning, sir. Hindi, dito na muna tayo kasi ginagawa sila. Ano naman yung expera yung mga kayo po. Anong grupo naman niyo na mag-interview? Sir, kami pa software and letter po. Sige. Sino mauna? Kami po muna ng software. Okay, sige. Ang first question po namin ay, can you list some of the software applications you use and what are their uses? Okay. Madami naman kaming ginagamit. Katulad nga ng Microsoft Word, PowerPoint, mga typical na nagamit ng iba ding opisina. Teka nga, may datasheet kami din eh. Sir Carlos, pakita lang nga dito yung pan. Andiyan ba sa'yo yung pan, datasheet ng pan, yung inventory ng software? Oo, sir, nandito. Anak, kaya ito sa mga bata, dami. Hi sir, continuation po. Okay. Are there any proprietary or custom-built software solutions that have been developed to address unique challenges within your department? Oo. Yung katulad nito, Mimaropa Ventures. Yung Oras, ito yung mga custom build namin na software para gamit sa monitoring and activity ng employee. Lalo na doon sa mga nag-work at home. Impression. Andito yung mga ginagamit namin wala pang mga pangalan tulad ng 2024 System Software Application Plan nasa marketing. Hindi pa naman ito initiative pa lang naman ito, strategic initiative. Kaya Okay, sir. How do you stay updated naman po on the latest advancement in software development and apply them to enhance project efficiency? Yung regional office, nag-facilitate siya ng necessary training para doon sa mga top employer namin. Tapos itong training na ito ay yung tumutulong sa pag-aangkop doon sa mga empleyado namin sa paggamit ng application at saka ibang mga importanteng topics katulad yan para may bahagi nila yung mga skills nila sa ibang staff namin, sa empleyado sa pamamagitan naman ng training nito. How does software ensure security naman po, sir? Meron kaming NAS sa regional office, naka-integrate ito. Nakabahagi siya sa every regional office under sa Mimaropa region. Ayun meron kaming proposition na maglagay natin ng sariling backup plan dito sa office namin sa Buwak dito. Matagal ko na ito sinasabi. Kasi yun nga, katulad nun, palaging nagbabagal yung ating internet connection dito. Tapos meron din kaming OneDrive, nag-offer siya ng 1 terabyte per account. How does a software store energy data? Username at saka password, yun lang naman ang record namin. Next po is, what are some common problems that the DOST department encounter when it comes to software and how you overcome the problems? Meron naman kaming IT support team dito sa DOST. Yung problema lang naman talaga namin dito nakakalimutan yung password. Minsan yung username. Kaya sa pag-reset ng password, ina-assist yung mga employee namin ng IT support team namin o kaya yung kahit sino may knowledge dito sa laging pag-reset yan lang. Janice, dyan na ba yung sunod na mga mag-i-interview? Papasokin mo. Neng, upo kayo dito. Yan. Okay. Morning din. So, kami po sir yung sa ga-interview po sa network po sir. Teka, anong nga yung network nga ulit? Kasi medyo nakakalimutan din si Sam niya Sir, yung network po sir ay yung mga components po na related sa network. Katulad po sir ng mga switch, router, yung mga ganun po sir. Okay. Sir, so bago po sir lahat ay pakilala po muna kami. So ako po sir si Avelinger S. Palatino. Tapos ito naman po yung mga kagrupo ko ay si Emilio Apostol po. Tapos Mr. Apostol. Eric Sosa po. Kinakalimutan ka Hindi ako po sir, wala ilang naisip. Naku ma'am, makuwela tong group na ito. Sige, simulan na. So bago po sir ang lahat sir ay
pwede po kaming makapag-video para lamang po sa documentation. Okay naman. Kapublikong establishmento naman ito. Okay lang. Wala tayong tinatago naman dito. Sige po, sige. So, gastay na po kami sa first question. Can you give me a brief overview of the network you have here? What is the network topology being utilized? Sa totoo lang, walang actual na topology kami ginagamit dito. Pero yung mga computer namin, connected siya through a workbook. What are the devices connected in the network including the wired and wireless? Number of each device. Meron kami dito 6 na computer. Tapos, para sa remote workstation, meron kaming Sham na laptop. At meron din kaming mailan-ilan na printer. How are they networked? Ay, pagka-network nga, simple lang. By switches. Network by switches siya. When an network, it is necessary to have the addresses configured. What do you use? Static or dynamic? Ang ginagamit niya is static configuration para madali niya mahanap yung PC. Habang ginagamit yung radar ba. When in a network, it is necessary to have addresses configured. What do you use? Static or dynamic? Ang ginagamit namin ay static configuration para madali mahanap yung PC habang gumagamit siya ng RAN. Hey, sir, kailan po nagsimula yung pag-setup? Okay. Good question. Na-employ kasi ako dito sa DOST noong 2011. Ngayon noong 2012, isa lang yung computer namin dito. Teka, titingnan natin yung report niya, yung aming annual report. Kasi nagkaroon kasi ng evolution, yun kasi sinasabi ba natin transition ba? Sa manual na, alam mo naman yung mga manual, folder, cabinet, na naka-integrate kami doon sa Management Information System, doon sa regional office, sa tawag namin doon, MIS noong 2016, nag-triple yung computer namin kasi sinusuportahan nga namin yung kumbaga ay technological advancement at pag-increase ng prevalence yung paggamit ng internet connectivity doon sa aming pinagtatrabahuhan. Yan yung mission vision namin innovation. Since po yung internet connection niya ay ano po yung ginagamit yung server provider niya? Kung may backup po kayong ISP, ayos na mag-down phase. Meron kami yung Globe Telecom. Matagal lang kami nasa servisyo dyan Diyan nga yung wifi namin. Patago lang. What is the bandwidth capacity of the ISP? Is it enough to support the transaction or actions that are related to the internet? Yung primary internet service provider namin yung PLDT. Ngayon meron silang ino-offer na fiber plan na umaabot ng 100 Mbps. Kasi madami kaming pinagagamitan simultaneously. May CCTV, Zoom, search engine queries, mga ginagawa namin sabay-sabay. Kaya yung plan na 100 Mbps ng PLDT, tamang-tama sa amin. What are the monitoring tools and practices used to assess network performance? Yung mga simple lang. Yung speed monitor, tapos gumagamit din kami ng CMD. Nakakatulong naman po yun, sir, or parang nag-create lang ng mga risk? Hindi naman siya risk. Makakatulong pa nga siya sa pag-encompass ng buong tinatawag na pag nag-monitor siya ng CCTV, di ba? Yung CCTV, search engine queries, tsaka yung secure bank transfer, nagagamit din kami yan yung aming loan, GSIS, di ba? Opo, sir. Meron po kayo, sir, na mga firewalls or mga antivirus po, sir? Wala naman. Wala kami specific na firewall. Sir, ano po yung mga network security measures na inagawa niyo? May nag-limit po kayo ng number ng users? Nagkakaroon kayo ng... Yung kapag mag-access po sila sa website, sir, meron po bang mga limit yun? Yung mga bawal silang puntahan? Tulad ng sinabi ko nga, wala kami specific firewall. Yung encryption namin, yung nag-rely kami doon sa default na binigay talaga sa amin, ISP, no? Yung restriction, unrestricted naman talaga siya, pero meron kami backup sa OneDrive, tapos may dalawa din kami external hard disk.
para monthly backup siya. Ilang naman po sir yung mga pasakot dun sa network. Thank you po sir. Okay, thank you din. Ay, may natawag sa phone. Ay, Hello po sir, good morning po. Ay, good morning Neng. Si Sir Kit ito, ano? Pasensya na, may fieldwork kami ngayon eh. Pero, pwede ba kayang i-move natin sa Monday yung interview nyo? Ay sige po, pwede naman po. I-inform ko na lang po yung mga kaklase ko. Oo. Ilan ba yung grupo na dapat mag-interview, no? So, bali po, may natitira pa pong 4 na grupo, which is the dataware, software, technoware, at userware po. Okay. Sige. Basta update ko na kayo kung kailan ng continuation. Hindi lang talaga pwede ngayon eh. Ganun po ba? Sige po, salamat po. Sige. Okay. Eyes up here everyone, tumawag si Sir Kit. Ano balita? Sabi niya hindi daw sila pwede ngayon kasi may field work daw. Pero nag-iwan na din ako ng message. Morning, sir. Good morning, Kit. Anong kailangan nila? Sir, mag-i-interview lang po kami. Baga naman. Sir Kit, may bisita ka pala dito. Sige, papasukin mo. Sige. Mapo muna kayo. Sige. Sige po. Ma'am Janice, pakikaila mesa ng Sir Kit. Okay, ano yun ang ating topic? Sir, pwede po ng dataware. Dataware. Jamie. Ako na po si Jared. Okay, sige. So, start na tayo? Sige po sir. First question po ay, can you describe the overall process po of collecting, storing, managing, and ensuring data quality and accuracy throughout the data life cycle within your organization? Okay. Yung data collection, may kinalaman dito yung structured form or supplementary interviews ba with information organized sa isang pamamagitan ng spreadsheet. Yung mga monthly reports namin ay isinusumite namin sa regional office. Tapos yung mga sinasabi nating insights ay inisinasagawa, nire-reflect namin doon sa annually report na may graphical representation ba. Kinasabit namin ito, tawag dito yung ROS namin. Next question po ay, can you describe the overall architecture of your data warehouse system, including the types of data you store? Example by customer, financial, operational, and the tools and technologies you use. For example, ETL, data modeling, PL, etc. Yung organization na, humahawak siya doon sa sinasabing diverse na mga types from memorandum ng mga agreement, documents, hanggang sa project proposal. Yung videos, yung photos ng mga data dun sa data warehouse architecture, tapos yung slow internet speeds, ina-identify namin ito bilang challenges para sa efficient data upload and retrieval. As key priorities sa mga maaayos pa at sa pag-optimize ng data management capabilities, ito yung mga Next question po, how do you ensure data quality and consistency across the organization? Top priority namin yan, data quality. Yung organization namin ay ini-employ ang nuance approach para masigurado yung pagtatama ba, yung accuracy. Yung validation procedure namin ay contingent sa weather conditions with calls being utilized pag maulan na. Tapos para sa mga mas komprehensibong interviews,
ating isinasagawa sa mga maaraw na sunny days ba. This adaptive strategy recognize yung potential na data manipulation, lalo na sa mga sinasabing mga reports na maaaring mabago. Ito yung ginagawa namin para iwasan natin yung scrutiny. So, next question po ay, how do you balance the need for data security and privacy with the need for accessibility and collaboration? Pinapanatili na yung pagkadelikadesang balanse sa pagitan ng data security at ang accessibility sa pamamagitan ng sinasabi nating mga maiinam na protocols. Yung passport protection, yung CCTV surveillance, yan yung mga ginagamit namin ngayon na mga measure. Pero ina-acknowledge naman namin yung mga pangangailangan sa isa pang mas magandang seguridad. Yung data release ay aming ginaguide sa memorandum ng agreement, yung MOA namin sa mga kliyente, para maiwasan natin yung hindi naman otorisadong pagtatapos, at para masigurado namin yung privacy ng mga kliyente. So, last question po. Are there specific measures in place to address potential threats such as phishing attacks or unauthorized access, attempts targeting user credentials within the EOSD data warehousing environment? Ay, oo naman. Nagsagawa na kami ng proactive measure para ma-i-address namin yung security threat na sinasabi mong phishing, yung mga hindi otorisadong panghihimasok. Yung mga sinasabi nating hacking attempts, yan ay pinipigilan namin sa mga sinagawa namin na inimplementa namin countermeasure. Nakasaloob na dito yung mga specialized software para masangga nila yung mga unauthorized access, at saka yung para ma-trace nila yung mga suspicious activities. So for yung naman sir, parang sa mga sagot. Morning, sir. Morning, sir. Okay, morning, sir. Morning, sir. Kami na rin, ma'am. Magulit mo sa mga additional na okay. Sino mawalan sa inyo? Sir, kami po. Peopleware po. Okay. Sige. Tumunod sa aking table. Okay, magpakilala muna kayo. Ako po si Jessa May Luha po. Ako naman po si Kayla Mayo. Ako naman po si Kayla Mayo. Ako naman po si Jordan. Ano ulit? Jordan po. Jordan. J-O-R-D. Mahilig ata si Papa sa basketball. Kasi, kung yan usapan ng basket, kabataan ko na yun. Kung alam mo lang, pag ako lumilig, ganyan eh. Oh, shit! Kailan ba ako? Dito. Alas muna. Ako si Kit Paulo Buenaventura. Ako yung Science Research Specialist 2, SRS, itong organization na ito. Working for 11 years na yun. Nagsimula ako, 3-year contractual arrangement lang bago naging regular employee. Ngayon, bilang isang science research specialist dito sa DOST-PSTO Marinduque, ako nag-handle ng mga sinasabing technical matters. So, how many staff po ang meron po dito sa inyong organization? Okay. Dito sa provincial office natin, meron kaming 4 na regular staff members. 5 ay temporary contracts, as isa ay nasa job order. And ano po yung mga position nila dito? May time po baga na nag-overlap sila ng mga gawain? Like, kunwari po ay yung specific na gawain ay naipapasa sa iba, or strictly po na dapat kung ano lang yung gawain ng isa ay yun lang po ang dapat yung gawin?
Madalas ay nag-overlap yung mga nangyayari sa amin. Kasi merong mga ina-designate kaming gawain sa bawat individual. Pero kung magkataon na nahihirapan yung isang staff doon sa binibigay na gawain, nagtulong-tulong naman namin, ina-assist namin siya. Tapos minsan, pag sobrang dami talaga ng gawain, dinidivide namin siya by member namin para makover lahat ng gawain. Oo. Ano naman po ang kahalagahan ng peopleware sa inyong organization? Anong ibig mong sabihin? Yung gaanong kalhaga ang mga tao sa isang organisasyon? Yes po. Siyempre, ang tao, ito yung pinaka-parte ng organisasyon. Pagka walang tao, di walang magtatrabaho, di ba? Kahit masabi natin na nasa modern technology na tayo, iba pa rin yung human intelligent ba? Kaysa dun sa mga AI na itsapwera na isang trabaho unit ay hindi mag-work na maayos kapag walang specific na personal na katuka dito. Paano nyo po napapanatili yung kaayusan ng organization? Ayan. If ever po ba na magkaroon dito sa inyong organization, like disagreement, ano po yung hakbang sa ginagawa para masolusyonan ito? So as a part of a senior leader sa PSE, nag-uusap-usap naman kami, mga regular employee, na once na may makita kaming problema, hindi lang yung mga nakikita namin, kunyari, sa mga contractual may nabanggit siya na problema na nabanggit niya sa akin. So kung elevate siya sa SLP para makapag-usapan, ine-evaluate naman namin yun. Para kung ano yung mapag-desisyonan ng core group na yun, saka namin ipababa doon sa buong opisina. Kung ano yung napag-usapan at kung ano yung mga gawing solusyon sa problema, ay ginagawa namin. Ano po yung meron sa organization ninyo na wala o hindi nagagawa ng ibang organization dito sa municipality? Pagdating ba sa mga tao? Apo. Baga magalit sa akin yung ibang organization dito, Hindi po. Okay, ganito. Siguro, ang pinakamaganda example niyan pag nagpunta ka sa ibang organization at wala yung tao na pinapakay mo ba? Gusto mong tanungin at kausapin yun. Di ba? Nasabi ng iba, ay wala po dito. Balik na lang po kayo bukas o mamaya. Di ba ganun ginagawa ng ibang organization, Dito sa amin, kapag ganyan, kung wala man yung taong hinahanap niyo, ang gagawin naman namin ay kunyari, hinahanap ako, kunyari, Sir, nandiyan po ba si Circuit? Ay sir, wala po ngayon si Circuit ngayon, ano po ba ang kailangan natin? Hindi siya basta-basta na pinapaalis yung tao ba? So pagka nakita namin, pwede naman palang gampanan ng isang tao na nandun, kahit wala yung hinahanap, ay inaasikaso naman. Yung nakita ko na pinaka-difference namin, ay pagdating talaga dun sa ibang organization. And then syempre as DOST employee, kami dapat yung manguna dun sa science, technology, and innovation. Kasi minsan kami, yung agency na minsan nagiging doktor ba, nagiging engineer din, nagiging mathematician, nagiging fisherman. At yan ang DOST. Thank you po. Okay. Sino na kasunod tayo? Sila na po. Okay. Ay, mga tayo. Gano'n kayo? Salamat po, Thank you. Thank you, Dave. Saglit lang tayo. Palit lang ha. Ay mga kasunod, Technoware. Tara natin. Tara. Ano po sir ang grupo po ng Technoware? Bago po ang lahat magpapakilala po muna ako. Okay, Ako po si Chris ng Pagalan po. Ako naman po si Junior Sarkit. Bali po ang aming grupo po ay naka-assign sa Technoware, isa sa building blocks po ng IT. Bago muna lahat, ano yung Technoware? Ang Technoware po ay mainly about po siya sa technologies, tools, equipments po, and machines po na ginagamit niya dito sa facility po. Okay, sige, simulan natin. Ay, bago po ay, pwede po baga kaming mag-record po dito ng audio? Okay naman. Public establishment naman din kung tutusin government. Wala naman kami tinatawag dito. Sige. Sir, ano pong mga klaseng technology and equipment ang ginagamit niyo dito? Maaari po kaya natin isa-isahin kung ano-ano itong mga technology na ito. Unang-unang sa lahat, kung makikita niyo sa pagpasok ninyo, meron kaming ginagamit dito tinatawag na bandy clock or DTR. Ginagamit namin ito sa attendance. Pero ngayon, kaka-implement lang ay biometric scanner. Para mas madali yung pag-attendance nila.
Ano pa ba? Ikot mga tayo. Parang mas maganda makikita ninyo. Itong makikita nyo dito, meron kami project na galing sa DOST, D-Box. Paano po sir ito gumagana or nagpa-function? Okay. Makikita nyo dyan yung mga date tsaka yung magnitude ng earthquake. Ayan, may mga number kikita nyo. Kaya kapag lumindol, made to detect siya doon sa intensity niya. Kapag 1, isang guhit. Kapag 2, dalawang guhit. Direct siya na nagpipeedback kay T-Box kung ano ang nire-report ng DOST T-Box na intensity sa Buwak Marinduque ay ganito nakukuha nila. Yun, yung andyan din. Meron pa po bang iba sir? Meron din kami ditong 2 plug that connects to on-grid electricity sa Marelco. Tsaka yung pangalawa ay off-grid na ito yung sinasabi nating innovation na solar plug. Nagkameron kami to dahil minsan may power interruption. Kadalasan naman talaga dito ay need naman na mag-continue ng work. Yun. Sir, bakit po ito on-grid at off-grid? Ano pong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ng on-grid ay yung solar system ay nakatali siya dun sa lokal na utility na grid. Ito yun, yung sinasabi Marelco. Off-grid naman ay meaning hindi ka connected in any way dun sa power grid ng system o utility company ng Marelco. Which is maganda kasi yung self-sustaining na energy ninyo ay 100%. Sir, bakit po on-grid at off-grid? Ano pong ibig sabihin nun? Yung ibig sabihin ng on-grid ay yung solar system ay nakatali siya doon sa local utility grid na sinasabi dito, yung Marelco. Off-grid naman ay ibig sabihin na hindi ka konektado sa kahit anong paraan doon sa power system o utility company na Marelco, which is maganda kasi 100% kang self-sustaining doon sa ginagamit mong energy, no? Yan lang po, sir. Wala na pong iba. Sige, Thank you po. Thank you din. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do